morning po at magandang umaga po sa araw na ito. Ngayon po ay December 24. Lord, mga tagapakinig, nawa po'y buksan niyo po itong video na ito. Simulan niyo po sa simula hanggang katapusan sapagkat napakaganda po ng ibig sabihin nito para sa ating buhay. Ito pong topic na ito ay nagpapahayag po ito ng ating future glory. Ito po yung ating kahihinatnan sa darating na panahon. Sana po'y pakinggan nyo. Bihira po ang mga ganitong pangpapahayag at ito po ay tamang-tamang pampalakas, pampalusok ng ating espiritu at ng ating kaluluwa. Pakinggan nyo po ito. Alam nyo po, ngayon po ay December 24 at alam naman natin na maraming nagdiriwang ng Kapaskuhan. Pero hindi na natin pagtatalunan kung ano ang tunay na petsa na kapanganakan ng Panginoong Hesus. Hindi po natin yun dapat pagtalunan. At para sa akin, ito'y nabibilang lang sa isang pangkaraniwang araw. Sapagkat hanggang ngayon po hindi pa alam, kasi ang nagtatagpo nitong petsang ito na December 25 ay ang Romano, yung imperyo ng Romano. Ang nagtatagpo nito si Constantine, si Emperor Constantine po ito. Ito siya po ang ng petsa ng kapanganakan ng Panginoong Hesus na isinabay doon sa selebrasyon ng kanilang itinulad nila ito doon sa Saturnalia, yung exchange gift na noong bago pa si Constantine. Ito po yung pagsamba nila doon. Ito yung kulto yung pagsamba nila doon sa Diyos ng agrikultura, si Saturn. So hindi na natin yung pagtatalunan, pero ang mas mahalaga po ay yung sasabihin ko sa inyo bago po natin simulan itong ating topic na ito, itong our faith in the eternal future. Nakikita nyo naman dito at mababasa nyo our faith in the eternal future. Bago po natin ito magpahayag lang ako ng hindi po mas mahalaga po ay yung kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo ng kanyang pagkabuhay kaysa doon sa kapanganakan niya, dahil ito po yung magbibigay sa atin ng salvation. Ito po yung magbibigay sa atin ng kaligtasan na kailangan po natin, sapagkat ang kapanganakan po ay total, hindi pa rin naman ito yung eksaktong hindi nila alam yung eksaktong kapanganakan ng ating Panginoon Hesus. Pero may record yung kanyang pagkamatay at pagkabuhay sa Bible. So, yun po mas importante dahil yung po magdadala ng ating kaligtasan. Kaya nga ito po yung ating topic, our faith in the eternal future. Future glory, life in the spirit, part 3. Kasi ito po yung ating continuation doon sa chapter 8 ng Romans, Book of Romans. Continuation po ito na matapos natin yung part 1, part 2 at ito yung part 3. Meron pa po tayong part 4 at sana iluubin tayo ng Panginoon na mabigyan ulit tayo ng kanyang kapahintulutan para po may pahayag yun. Ano po? Sige po. Sa bagay may maganda din naman nagtutulad itong Christmas season ito, dahil dito natin matatanggap yung ating pag-spay sa mga ordinary mga ay napakaganda rin din naman tungkol pero para sa akin relax lang ako dito sa tinitingnan ko na lang yung mga bata, yung aking mga silang masaya, pero dapat din natin ipaliwanag lalo na napakalaki po ng role dito ng mga magulang, ng mga parents sa kanilang mga anak, na dapat pong ipaliwanag na, anak,
resurrection ng ating Panginoon Jesucristo, dahil yun ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Ito po ay hindi ito makakapagbigay sa atin ng kaligtasan. Learnings lang po ito. Huwag po kayo magagalit sa akin. Learnings lang ito. Sa bagay, ito'y tradisyon na, hindi na ito mababali, wala na tayong magagawa, at ito'y 380 pa ito nagsimula eh. Kung di ako nagkakamali, more or less 380 nagsimula ito. O sige, dumako na tayo dito sa ating topic. At bahala kayo kung gusto nyo pagdiwang ang Pasko, nasa sa inyo na yan. Pero yun nga, inuulit ko, ang mas mahalaga ay yung pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kailangan maisingit natin din yung ating evangelism sa mga ganitong panahon, maibigay din natin at may pahayag sa mga tao na ganun, na yun ang kaligtasan ng tao. Baka pa may sumagot kayo sa akin na bakit natin ito pag-uusapan, nakita mo na ba ang langit? So, narito sa importante yung ating kaligtasan. Narito sa pahayag na ito, binubuo, nasa pahayag na ito, dito natin malalaman. Sige, atin pong umpisahan. Sana yan ang lumabas doon sa plus doon sa YouTube. Pero okay din naman yung nauna, yung pinalabas ko kaninang nauna. So yan ako. Our faith in the eternal future glory. Kailangan nakapokus tayo dito. So sige, babasahin na po natin yung ating mga verse. Ano po? Simulan natin yung ating mga verse. Pagkatapos nito, saka ako magbibigay ng maikling opening prayer. Ano po? Yan. Basahin nyo at ako naman ay aking babasahin sa Tagalog. Basahin nyo yan. Ano po? Sige, basahin ko sa Tagalog. Sa Romans 8 verse 18 hanggang verse 30 po tayo. Sige po. Basahin natin. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin, sapagkat ang masidhing inaasam ng sangnilikha ay ang inaasahang paghahayag ng mga anak ng Diyos, sapagkat ang sangnilikha ay nasasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa, na ang sangnilikha naman ay mapapalaya mula sa pagkaalipin sa kapulukan tungo sa kalayaan ng kaluwalhatian ng mga anak ng Diyos, sapagkat nalalaman natin na ang buong sangnilikha ay sama-samang dumaraing at naghihirap sa pagdaramdam ngayon at hindi lamang sangnilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu, na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili sa masidhing paghihintay ng pagkukupkup ang pagtubos sa ating katawan, sapagkat tayo iniligtas sa pamagitan ng pag-asang ito. Ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa, sapagkat sino nga ang umaasa sa nakikita. Ito yung sagot kanina doon sa tanong na baka may magtanong sa akin, bakit nakita mo na ba yung langit at yan ang ibinibigay mo sa amin, mas maganda pa ba yan kaysa Pasko? Baka ganun ang itanong sa akin. Kaya ito yung sagot, itong verse dito sa Romans chapter 8:24. Yan po ang sagot doon sa aking binanggit kanina. Ano po? Yan. Tapos na po tayo dyan. Di pa tayo sa 25 hanggang 30. Ano po? Subalit,
Kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis. Napakaganda pong verse, ano po? Sige, sundan natin. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi maipahayag. Ngunit ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. At nalalaman natin sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na may mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. 29. Sapagkat ang mga nakilala niya noong una ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng Kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At last verse, at yaong mga itinalaga niya ay Kanya namang tinawag, at ang mga tinawag niya ay tinuturing niyang ganap, at ang mga itinuturing ganap ay niluluwalhati din niya. Ibig sabihin ay pupunta po sa langit. Niluluwalhati din naman niya. So, magbigay po tayo ng maikling panalangin. Ano po? Sige. Lord, maraming salamat muli sa araw na ito. Patuloy niyo po akong gamitin. Power puli o po, Lord God. At hinihiling ko din po sa mga kapagbukas ng mga video nito, nawa po'y tapusin nila ang kakatapusan at na maunawaan nila at maintindihan para sila po'y makasama doon sa mga pinangako mong maliligtas. Ano pa ang aming ginagawang ito kung kami po ay hindi magtatagumpay at kami na ang pinakakawawang mga nilalang kung ang lahat na sinabi mo ay puro kasinungalingan. Kami ang mga magiging kawawang nilalang, pero ako po'y nananampalataya, nananalig ako. I have faith sa iyong mga salita. Meron po akong pananampalataya sa inyong mga salita sapagkat alam ko pong kayo makapangyarihan at ito'y matutupad. Kaya Lord, inilalagay ko po ang aking sarili sa mga pangakong ito, Panginoon. Inihihimlay ko ang aking sarili sa Panginoong Hesukristo at pinaniniwalaan ko ang kanyang mga salita. Naway ganun din po ang mga makakarinig nito at makakapagbukas ng video ito. Yes, Lord God. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Yan. Yan po yung ating unang tatalakayin. Ano po? Ito po yung napapalooban ng Romans 18 to 21. Napakaganda pong verse ito. Itong verse na ito ay dapat pong ating itanim sa ating kaisipan. Sige, basahin natin. Since then you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. Ito po yung pinapahayag sa Colossians 3:1-2 na ito po yung nakapaloob dun sa ating topic sa chapter 8 verse 18 to 21. Alam niyo yung ibang mga tao, ano po? Pumupunta pa sila dun sa yoga lesson, sila nagme-meditate sila. Pag minsan may bayad, pag minsan naman may mga grupo-grupo. Inuubos nila yung mga panahon doon. Bakit hindi natin i-meditate yung ating kaisipan, yung ating puso sa mga salitang ito? Isi-set up natin yung ating kaisipan, yung ating puso doon sa mga bagay na kung saan inaroon si Kristo, dahil doon tayo pupunta. If you are claiming that you are a body of Christ, dapat i-set up natin dito sa mga salitang ito yung ating sarili. Hindi doon sa mga bagay na naririto sa lupa. Yes, hindi naman masama yung kumita ng malaki, hindi naman masama yung umasa ka doon sa iyong pinaghirapan. Kaya ka nga nagpupunyagi na magtrabaho, magsikap, ay para din sa iyong sarili, sa iyong pamilya. Hindi naman po masama yun, pero
mas pinakamahalaga ay i-set up natin yung ating mind at saka yung ating puso doon sa mga bagay na nasa langit kung saan ay naroon si Kristo, sapagkat doon po tayo pupunta. Ano po? Yan o. Sige, kasama doon sa ating topic yan. Yan o. Sige, basahin natin ha. Babasahin natin yan. Yan o. Dalawa po ito eh. Itong PowerPoint na ito, hindi po magkakasa sa isang box. Kaya ginawa kong dalawa, yung Romans chapter 8, 18 to 30. Ito po ay naroroon doon sa Romans 18 to 21. Ito yung ating simulang box, pero malaki nga, kaya nga pinagdalawa ko, isang 1 at saka isang 2. Yan po yung 2. Yan. Malaki po. Sige, basahin natin. Ano po? As it says in Colossians 3:1-2, seek the things where the Lord Jesus Christ is. Focus your thoughts there and not on things on earth. It will never be compared to the glory that will be revealed in us. This is what we all hope for, because we have been conquered in vain from not His will. Romans 8:18 to 20. Yan o. Romans 8, for the creature was made subject to vanity. The fall of Adam signals the fall of creation. Pagbaksak po ni Adan ay hudyat ng pagbaksak ng sannilikha. Kaya tama po si Haring Solomon doon sa sinabi niya doon sa Ecclesiastes chapter 1 verse 2. Sabi niya, vanity of vanities, say the preacher, vanity of vanities, meaningless. Tama si Haring Solomon, sa kabila ng katotohanan, ang lahat ay nasasakop ng walang kabuluhan. Bakit kaya? Bakit kaya walang kabuluhan? Dahil po doon sa pagbaksak ng ating unang mga magulang. Napakaganda po ng alam niyo yung paglikha dito sa ating mga unang magulang. Una, nilikha niya heaven and earth. Doon sa earth, doon sa paradise, inilagay niya doon yung unang nating mga magulang. Ang ganda, perfect sila doon. Hindi sila nagugutom. Pag sila makakaramdam ng gutom, pipitas lamang ng mga halaman. Yan ba'y nangyayari ngayon? Kung hindi ka magtatrabaho, hindi ka kakain, mamamatay ka. Yung iba, ang katwiran, kaya nanguulam, ay, manganganak po yung misis ko. Dala lang po ito ng kawalan. Walang-wala po ako. Kaya nagawa ko ito. Itong manghultab, magnakaw, mag-instance. Hindi po yun ang katwiran. Kaya nga po ito yung nangyari ito. Sorry ha. Kaya po ito nangyari ay dahil doon sa pagbaksak ng ating unang mga magulang. Kasi sa kanila pinagkatiwala itong daigdig na ito, pero ngayon nakanino na. Dahil natukso si Eva, na siya naman po ay pananagutan ni Adan. Hindi naman si Adan ang tinukso Kaya lang narahuyo siya kay Eva yung ipinagbabawal na pagkain na huwag niyong kakainin, the knowledge of good and evil, ay kinain ni una si Eva, si natukso ng serpent, ng old serpent. Ngayon, alam ni old serpents na kung si Adan ang kanyang i-approach, hindi ito tatanggapin ni Adan, dahil alam ni Adan na ang sinabi ng Diyos sa kanya mismo, kasi hindi ito alam ni Eva, dahil si Eva noon wala pa. Noong sinabi ni God ay tapos noong nilikha niya si Eva sa pamamagitan ng kanang ribs tadyang ni Adan, ay nasabi na niya. Alam yun ni Satan, alam yun ng serpent,
na kung dito ko kung ito i-approach ko, hindi ito. Kaya matalino siya, ang ginawa niyang way ay si Eva. Kasi kung si Eva magpapaliwanag kay Adan, baka sakaling makapasok, pero nagtagumpay si Satan. Kaya yung pamamahala ay naibigay kay Satan. Kaya anong ginawa? Sinumpa. Sinumpa sila. Sinumpa. Sige, ituloy natin. Sinumpa at wala na sila sa paradise. Ang kanilang kakainin, ipaghihirapan nila. Sige, ituloy natin. Ano? Yan. Dito tayo eh. Yan. Not willingly. Not willingly. So, hindi kusa. Ang nilalang ay hindi nagkasala. Hindi tayo nagkasala. Tayong nilalang. Hindi tayo nagkasala. Kundi, naging sakop. Nasakop tayo sa resulta ng kasalanan ng ating unang mga magulang. So napabilang tayo doon sa walang kabuluhan. Kundi dahil sa pagsasakop sa ganyo ng pag-asa. Ngayon, malilito tayo dito, ano? But by the reason of him who had subjected the same in hope, and by the goodwill of God had been given hope. Nasa verse 20 ito, because we human have been conquered in vain. Yan po. Ngayon, itong verse 20 pong ito, nakakalito kung babasahin po natin ng tuloy-tuloy. Doon sa King James Version, mas medyo maano ito kasi mayroon pong mga grupo sa amin sa Grace. May mga grupo na ang kanila lamang ay ginagamit King James Version kasi sila mga Amerikano okay lang sa kanila, pero tayong mga Tagalog, yung mga foreigner na hindi naman tayo, sa bagay marami din namang mga Pilipino na hindi ko naman po nila lahat na very expert po sa English, yung mga katulad ko na hindi naman masyado eksperto, at saka yung mga ating mga ibang mga tagapakinig, ayaw ko namang lahatin, mga iba naman mga eksperto din. Kailangan po munang dumaan doon sa construction ng salitang Tagalog, dahil kung isasalin yun sa Tagalog yung salitang King James Version, mahirap po nating intindihin. Kaya itatagalog muna natin doon sa ating construction ng salita para po maunawaan natin. Kaya ang ating kinuha, mainam po dito yung NIV version. Pero sa NIV version naman po ay delikado. Kaya ang ating standard ay yung pong King James Version. Dahil doon sa King James Version, yun po yung talagang ating panuntunan para doon sa salita ng Diyos. Kasi doon sa mga translation iba, medyo nalalayo. Kaya kapag kumuha din kayo ng NIV, inyo pong i-compare kung saan doon medyo mali at kayo na ang bahala. Kayo na po ang bahalang magtama. Sa ikaalam lang natin sa pagkukonstruksyon doon sa salitang Tagalog. Ano po? So, yan Yan. Kinuha ko po itong version na ito para po maintindihan natin. Ano po? Yan sinabi dito, for the creation was subject to frustration, not by its own choice, but the will of the one who subjected it in hope. Kaya kung yan po yung inyong pinagdugtong, ay lalabas na parang ang may gawa ng pagkameron natin ang vanity ng pagiging kabuluhan ay ang Diyos mismo, hindi po. Kasi itong in hope na ito po in-underline ko na ito, ay kadugtong po ng Romans 8:21. In hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the glorious freedom of the children of God. Ibig sabihin, binigyan tayo ng pag-asa. Hope. Binigyan tayo dito ng pag-asa ito. Na kahit na tayo ay naroon doon sa sinasabing walang kabuluhan dahil nga doon sa ating minana. Kasi ang minana naman natin hindi kasalanan, yung lust. Meron tayong lust yung natin. Pero kaya nga
may sinabi si Paul na put off and put on sa Colossian. Put off, put off and put on. Kaya dapat maging malakas yung ating new man, yung ating new creature na nasa ating pagkatao simula nung sinampalataya na natin na ang ginawa ng ating Panginoon Hesukristo sa krus at ang kanyang pagkabuhay, yun ang ating kaligtasan. Simula nung tayo naniwala doon, tayo ay bagong nilalang na, new creature na tayo. Na meron tayong bagong pagkatao. Meron tayong lumang pagkatao at bagong pagkatao. Kaya i-conquer natin yung ating old man. Dapat mananalo yung ating new man. At yun yung pag-asa na binabanggit dito, in hope that the creation itself will be liberated from the bondage to decay and brought into the glorious freedom of the children of God. You know, kaya yung word's hope, yung the word's hope in dito na sinasabi that and the verse belong to the priest in the following verse, this means speak of God as the one who passed sentence because of Adam's fall. Sa pamamagitan ng pagbaksak ni Adan nung mag-asawa nung ating unang mga magulang, si Adan at si Eva, yung lahat na dapat ay tayo magdudusa doon ay pinagdusahan na ng ating Panginoong Hesukristo. Siya yung nag-redeem sa atin, no? Yan o. The man who speak, yan o po. Who passed the sentence because of Adam's fall. Siya po lahat ang umako na dapat tayo dadalhin sa impyerno at doon tayo magdudusa. Pero dahil doon sa ating pananampalataya, doon sa ginawa ni Kristo sa krus, yung kanyang pagkamatay at pagkabuhay, ay tayo iniligtas niya doon. Sa halip na tayo ang pupunta sa impyerno. Nagpunta siya sa impyerno, ha? He was descended in 3 days in hell. Naroon siya. Siya nagdusa. Tapos umakyat siya. After na 3 days na yon, he ascended into heaven. Umakyat naman siya sa langit. Dahil nagtagumpay siya eh. Pinagtagumpayan niya yun dahil siya Diyos. Siya po siya Diyos because of Adam's fall, but at the same time gave us hope. Ito yung sinasabi kong pag-asa. That hope is in Christ who will rectify all things. Ang ganda, ano po? Yan. Yan naman yung ating pangalawang box. Ano po? 22, 23. Yan. Yan o. Ito yung Romans 8:22-23. For we know that the whole creation groaned. Kasi King James Version yung ating standard eh. Kaya may TH, yan yung mga old translation yan yung old English. And traveled. Ito travailed. Sa bagong English may ED, pero instead TH yung nakikita natin dito, tsaka TH, traveled in vain together until now. And not only they, but ourselves. Hindi lang yung iba, yung mga hindi Kristiyano. Tayo rin, ang mga Kristiyano na nakakaunawa dito sa kaligtasang ito, naghihirap din tayo, dumadaing din tayo, groan. Dumadaing tayo, tumataghoy. Ibig sabihin, nahihirapan, no? Which have the first fruits of the Spirit. Kahit na tayo meron ng first fruits of the Spirit, even we ourselves grown within ourselves, waiting for the adoption. Iniintay natin yung pag-redeem sa atin, yung adaptation. Yung adoption pala, yung adoption, hindi adaptation. Adoption to wit the redemptions of our body, sa katubusan ng ating katawan. Yan po. Yan. For we know that the whole, ito yung verse eh. If you take commentary, ito po, ako po kasi ako, isang pastor, nagbabasa din po ako ng komentaryo ng iba't ibang denomination. Binabasa ko po yan at kinukuha ko yung mga magaganda at yung hindi naman nila, nila rightly divided ko. Kasi tayong nasa grace, marunong tayong mag-rightly divided na yun ang aakma para doon sa ating
kasalukuyang panahon na kung saan ay tayo ililigtas ng Diyos sa pamamagitan ng rightly dividing dito sa grace. Dapat alam natin yung grace, alam natin yung 2 Timothy 2:15. Dapat alam na po natin yan. Ano po? Kaya, nagbabasa po ako yan. Binabasa ko yan, yung mga komentary. Kaya dito, sanabi ko, if you take commentary from the theologians, their explanation about groaning is the human groaning. Is literally through the illness of our body. Problems, the illness of our body, first, tapos, second, problems. Yung mga problema are the result of human sin. But if you take the explanation from the spirits, Romans 13, Romans 8:13 at saka verse 16, tsaka sa Galatians 5:16, we are made to walk in the Spirit. So our complaint is conflict against sin, because for the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that ye cannot the things that you would. Galatians 5:17. They are fighting, which results in those of us who are godly, saved by grace. Ito yung mga sa atin na tayo isinalba, tayo iniligtas ng biyaya ng Panginoon by grace. By grace. Kaya kung kayo ay nakiklaim na kay grace, dapat alam nyo kung ano ang tunay na nasa grace. Hindi yung basta salita lang na grace. Kasi kiniklaim nyo kay grace, pero hindi nyo naman alam ang inyong pagka-grace. Sapagkat kayo mix pa rin yung alam nyo. Gumagamit pa rin kayo ng Old Testament at saka yung New Testament. Tayo, mystery. Sila, prophecy. Kaya dapat alam nyo yung mystery na sinasabi. Pag sinabing, pag tinanong ka ng, what is the main two dimension of the Bible? Doon sa ating unang naintindihan about the Bible is Old at saka New Testament. Pero ngayong naintindihan nyo na yung grace, the two main divisions of the Bible are what? Prophecy and mystery. Yung prophecy belongs to the Israel, at yung mystery belongs to us, body of Christ. Tayong composite ng mga hintil. Kasi alam niyo ang bait ng Panginoon eh. Dapat ang ililigtas lang niya yung mga Israel. At yung mga pupunta sa Israel, yung magpapakonvert na maging Israel, pero ang bait ng Panginoon. No? Yung mga nasa malalayong lugar na hindi malapit sa Israel, binigyan niya ng chance. Ano ba yung mga malalayong lugar? Sa atin, malayo na dahil tayo naman mataas ang ating monetary currency. Kung i-compare, mahirap basta-basta magbibiyahe, mag-ano pa tayo, magbibisa pa tayo. Sa bagay walang bisa sa Israel, pwede tayo magpasyala. Pero hindi naman sapat yung panahon na yun, yung mamamasyala tayo, magpapakonvert tayo, binigyan. Wala na. Ang ginawa ng Diyos, sige, wag na kayong pumunta sa Israel para magpa-convert. Ililigtas ko na rin kayo. Kasi ang gusto lang ng Panginoon iligtas nung una, sa kanyang plano, sa kanyang una. Kaya nga itong ating mystery hindi ito nakuha ni Satan. Nakatago ito, pero yung mga dinideclare ng mga prophets, doon sa kanilang prophecy, kaya nga prophecy sila sa Israel, na-check ni Satan. Kaya nababago ang plano ng Diyos para sa kanila. Hanggang sa umabot sa napakatigas ng kanilang ulo, yung pagliligtas, ipinasa na sa atin, sa ating mga hintil, dahil napatunayan na mas madali tayo na sumunod. May mga verse yan po sa Acts na doon napatunayan na itong mga hintil na ito mas natutuwa na makarinig ng salita ng Diyos kaysa doon sa mga Israel. Kaya yung pool ng salvation ay ibinigay sa mga hintil, pero napakabait ng Diyos, binigyan pa rin ang chance ang mga Israel. Hanggat hindi natatapos itong programang ito, kung kayo lalapit dito sa programang ito na ibinigay ng Diyos, kung ang mga Israel ilalapit, ligtas din sila. Kaya dual ang salvation ng Israel. Pwede dun sa prophecy, sapagkat yun ay kanila, plano talaga sa kanila ng Diyos, at pwede rin dito sa mystery. Composite ito ng Israel and Gentiles, itong body of Christ. So naintindihan nyo na po, doon sa aking maikling
paliwanag. Kasi kailangan may mga maikling paliwanag para maintindihan nyo po mabuti yung ating pagpapaliwanag. Kasi napaka-importante ng topic na ito. Kaligtasan ninyo ito. Wala akong pakialam sa buhay nyo kung kayo man i-professional o kung kayo man ordinaryong tao. Ang akin, ang aking goal, ang aking vision ay mailigtas yung inyong kaluluwa. Wala. Kahit na kayo senador, kahit na kayo presidente, kung maririnig nyo ito, yung kaluluwa mo lang. Hindi ako nagte-take about money kung ako kikita dito dahil ito pinapasok po ito sa YouTube eh. Kung ito man ay mag-prosper na magano, gagamitin din natin ito sa gawain ng Diyos kung ito man ay maging mamonetize ito. Pero hindi na po ang akin masaya na ako na marinig nyo lang okay na. Kasi marami na po akong naipasok sa YouTube, baka mga more than 20 na. Kaya lang wala pa, hindi pa ako kinokol ng YouTube kasi kakaunti nag-subscribe pag ganito. Pero ang inyong itapik yung tungkol sa TikTok, yung mga sayaw-sayaw, mga kabastusan, mga kung ano-ano, yung mga in ngayon, binibili ng tao. Pero itong mga ganito na mga tungkol sa kabanalan, kaligtasan, wala. Basta kanila lang bubuksan, hindi na tinatapos. Binubuksan lang nila. Nakikita ko yung mga nag-o-open. Pero yung iba nga yung ibang may mga pride. Alam ko yung iba diyan nag-o-open ito pero meron silang pamamaraan para hindi ma-detect na nag-open sila, meron silang mga gagawing yung may mga pride, yung ay wala si Pastor Nato lang yan, wala yan. Wala, may mga pride pero gusto nilang makita yung ginawa ko pero hindi nila mayroon kasi sistema po na pagbabasa dito sa social media na hindi kayo mahahalatang nagbubukas kayo kasi may pride sila, ayaw nila na mapakinggan o mabasa yung pero yung iba nakikita natin na nagbubukas. Kaya napakaganda po ng topic na ito. Sige, ating ipaliwanag. Pag yung tulad ng sinabi ko kanina, pag ang kukuhanan mo ng komentary ay mga theologians, ang paliwanag nila tungkol sa groaning, sa groaning na binanggit natin kanina, kaya yung ating topic dumadaing, tumataghoy sa hirap. Ito may sakit, maaaring na aksidente, may sakit sila, talagang natural lang mag-groan. At yung sinasabi pong groaning sa problema, yung stress, yung depression, totoo po yun. Wala po akong problema doon. Wala po. Saludo po ako doon. Kasama po yun sa pagdaing ng tao. Dahil tayo tao Kailangan dumaing tayo pag tayo nasasaktan, may sakit, nararatay sa sakit. Nakita ko nga yung aking kapatid na namatay, yung panganay kong kapatid, ang ikinamatay niya, prostate. Sumisigaw sa sakit. Kaya sabi ko kay Lord, sana naman kung okay kukuhanin mo, hindi ako mamatay sa prostate. Biro nyo, ipasok yung tubo doon sa butas ng iyong ari. Gano'ng kasakit yan? Sisigaw yan dahil hindi mapaihi. Groan. At yan po yung mangyayari sa tao dahil nga kasama yan sa sumpa Nung magkasala po yung ating unang mga magulang, tayo mamamatay. Talagang pupunta tayo sa kamatayan. Pero noon, wala silang kamatayan. Kaya sila nagkameron ng kamatayan dahil doon sa sinabi ng Diyos, kapag hinipo nyo ito, kinain, o mahipo man lang, kayo'y mamamatay. Nasa verse yan sa Genesis. Sa Genesis 3, chapter 3, basahin nyo po yan. Mahipo lamang yun, mamamatay kayo. Kaya yung sumpa ngayon, ay talagang nagkameron tayo ng sumpa. Kaya sinumpa ng Diyos doon tayo doon sa ating unang box nitong ating PowerPoint, naroon po yun. Kaya binigyan din tayo ng hope. Ang bait ng Diyos. Dahil tayo napabilang na sa sumpa, binigyan niya yung hope. Naipaliwanag ko na kanina, kaya lang magandang ulitin dahil ito yung kapanapanabik na ito yung magliligtas sa atin. Binigyan tayo ng pag-asa. Sinong pag-asa natin? Si Panginoong Jesucristo. Na yung iba pinagdidiwa ngayon ng kanyang kapangalakan. Pero sa halip na
kapanganakan, mas mahalaga po yung kanyang pagkamatay at yung kanyang pagkabuhay. Pag sinabi niyo naman na ano na bakit nakita mo na ba yung ating pupuntahan sa langit? Bakit ang gusto mo i-set up natin yung ating minds doon papuntang langit, hindi dito sa lupa? Sasagutin ko din kayo ng tanong, bakit kayo nagdidiwang ng Pasko? Di ba ang Pasko ay para sa Panginoon? Yan ang pagkakaintindi nyo. Pero hindi naman yan ang tamang date ng kapanganakan. Yan din ang isasagot ko sa inyo. Ibabalik ko lang yung inyong tanong. Bakit kayo nagdidiwang ng Pasko? Di ba yan ang inyong pinapatungkulan dyan ang Panginoon? Ay ako nagre-research lamang para doon sa tunay na salita ng Panginoon na ibinibigay ko sa inyo. Kaya kayo, malaki ang role ninyo mga magulang. Pag humarap kayo sa Panginoon, ito tatandaan nyo ito, sasabihin ko. At meron kayong mga anak, kaya mapalad yung mga walang anak dito sa salitang ito. Hindi nyo man lamang sinabi sa inyong anak na, anak, hindi mahalaga itong Pasko. Mas mahalaga yung pagkamatay at pag-akyat ng Panginoon sa langit dahil doon ang ating kaligtasan. Kapag hindi nyo yun itinuro sa inyong mga anak, pananagutan nyo yan pagharap nyo sa Panginoon. Pananagutan nyo yan, malaki yung pananagutan yan. Kaya ituro nyo na yan sa inyong mga anak. Ngayon, kung itinuro nyo sa inyong mga anak at hindi naman niya sinunod, hindi nyo na yung business. Business na yun ng Holy Spirit. Pero mas mahalaga na ituro ninyo, nasabi ninyo. Ako ganun ang ginagawa ko sa mga anak ko. Sinasabi ko sa kanila, kung hindi sila makinig, bahala sila. Bahala sila. So yan, balik tayo sa ating topic, groaning. So pag yun nga, yung sinabi ko kanina, pag ang pagkukuhanan natin ng komentary ay yung mga theologians, ang kanila lang paliwanag, mostly of the theologians, their explanation and description about this verse and about this word, this certain word na ito na groaning, ang kanila lang paliwanag ay yung paghihirap ng ating katawan, nitong ating laman dahil tayo tumatakoy, maaari tayo may karamdaman, meron tayong sakit, meron tayong malalang sakit o kaya cancer, sisigaw tayo sa sakit katulad na in-explain ko kanina doon sa aking kapatid na may cancer na prostate, at yung iba naman depression, yung stress, sobrang stress na nauwi sa depression, katulad ng kapatid ko nang siya'y namatay, sobrang stress siya, lagi araw-araw tumatawag siya sa akin hanggang siya ay pinigilan ng kanyang pamilya na itinago pa yung kanyang cellphone. Ako nasaktan din. Kaya meron din akong nabuong pagkagalit doon sa aking mga pamangkin at doon din sa aking hipag. Pero kalaunan, dahil tayo isang nangangaral ng salita ng Diyos, inalis ko na yung hinanakit ko na yun. Inalis ko na. At binati naman niya ako ng happy birthday, yung aking hipag. So quits na, wala na. Yung aking mga pamangkin, miss ko rin sila. Lahat ng aking mga pamangkin, may mga pamangkin akong may nagtatampo sa akin, pero yun namang iba, may ginawa silang kasalanan, kaya ako naman ang nagtampo, pero wala na. Matanda na tayo, at saka kailangan meron na tayong love. Kasi sa grace, importanteng component ng grace ay love. Sasabihin ko sa inyo, love po. So, ituloy natin kasi tayo baka humaba na naman, ano po. So, pero kung dito, may sinabi ako dito na yun nga, yung problema lamang sa buhay, yung stress, depression, at saka yung karamdaman, yung sakit, yun lamang ang kanilang paliwanag ng mga ano. Pero kung ang espiritu ang inyong kakausapin, doon kayo kukuha ng paliwanag. Yan, baka sabihin nyo na naman sa akin, bakit nakausap niyo ba yung espiritu? At nakakausap mo pala yung espiritu. Ang espiritu po yung nagpapaliwanag sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa Biblia. At kahit kayo, kung hindi nyo alam na kayo nakikipag-usap sa espiritu, nakikipag-usap kayo sa espiritu, hindi kayo nasisiraan ng bait. Dahil yung inyong pagkakayo nagdarasal, nakikipag-usap kayo sa Diyos, di ba? Yung mga answer prayer ninyo, yun itinagot ng Diyos eh. Kaya yun isagot sa inyo ng Diyos, nakikipag-usap kayo sa Diyos. Kaya wag kayong magiging
komedyante dito na sasabihin nyo, nasisiraan akong bait dahil kinakausap ko espiritu. Doon ako na kumukonsulta sa espiritu. Kaya kung espiritu ng inyong kakausapin, sabi niya dito, mm, yan sa paliwanag ng Romans 13:16, for if ye live after the flesh, you shall die. Kung ikaw daw nabubuhay ng ayon sa laman, ikay mamamatay. Sa Galatians 5:16 naman, pinapalakad tayo sa espiritu. Kaya ang isang pagdaing natin ay ang pakikipaglaban natin sa kasalanan, sapagkat for the flesh lusteth against the spirits, and the spirit against the flesh, and these are contrary the one to the others, so that ye cannot do the things that you would. Hindi mo magagawa yung gusto mo. Dahil ang sabi sa iyo ng Diyos, kung ikaw ay naniniwala sa grace, ang sabi sa iyo ng Diyos, lumakad ka ayon sa Espiritu. Anong gusto ng Espiritu? Ang gusto ng Espiritu, tayo maging mabuti. Ngayon, paano tayo gagawa ng kasalanan kung doon tayo pinapalakad ng Diyos? So darating na naman yung salitang, bakit perfecto ka ba? Kasi may nagsabi na sa akin ng ganyan, perfecto ka ba? Ay kung sumagot ako sa iyo ng oo na perfecto ako, baka mamangha ka, sapagkat may katwiran ako dyan. Kung namumuhay sa iyo si Kristo sa buhay mo, perfecto ka. Ngayon, yung absence ni Christ doon sa iyong pagkatao, sa tanggapin mo man ito o hindi, doon ka hindi nagiging perfecto dahil absence siya Kaya nga, ang sabi nga ni Paul, praying without ceasing. Walang humpay tayo mananalangin. Kahit makita natin yung magandang nilikha, sasabihin natin, thank you Lord, ang ganda ng nilikha mo. Yung mga magagandang view, ganyan. Para hindi mawawala sa iyo si Kristo. Lagi kayo may ugnayan. Kayo kapag na-absent dyan, napokus ka sa isang bagay, at doon mo inilagay ng mabuti ang iyong kaisipan at ang iyong puso. Halimbawa, meron kang pinaplano na isang bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Doon nakapokus, nawawala si Christ. Sa iyong isipan, importante na lagi kayong may ugnayan ni Kristo. Kasi kapag kayo lagi may ugnayan ni Kristo, perfect ka. Bibigyan ko na example, itong pinakamadala example. Yung mga nagsisimba, kahit sabihin natin na yan ay ibang denomination. Halimbawa, let's say, yung mga Katoliko, kahit na yung mga politician, pumupunta yan sa simbahan. Nagdadasal sila. Yung mga, hindi naman lahat ng politician ay korap. Yung mga korap, pumupunta pa rin yan para makita ng mga tao na sila nagpupunta sa simbahan. Doon sa loob ng simbahan, solemn yun. So, sila nagmi-meditate di sa Diyos. Kung sila nagmi-meditate. Pero kung wala, doon may panahon na sila ay malapit sa Diyos. Kahit na sila ay hindi pa qualify doon na makaligtas. Yung oras na yun na naroroon sila, wala silang iniisip na masama kung sila ay nagmi-meditate sa Diyos. Yun ang ibig kong sabihin. Yung absence, tayong nasa grace, meron tayong pamamaraan para hindi umaalis si Kristo. Unang-una, yung prayer without ceasing, yung lagi siyang iniisip natin si Kristo. Ay ako nga, pag minsan, magkaminsan, pumupunta ka sa isang lugar na maraming tao, makakakita ka ng babae magandang hubog ng katawan. Pag wala sa iyo si Kristo, aabsent siya. Kaya pag nakita mo yun at naalala mo Diyos dahil ikaw ay nasa grace, sabi mo, Lord, ang ganda ng nilikha mo. Aalis na yung last sa iyo. Kasi kapag yung last na yun ay nag-root at nag-meditate ka doon sa doon, hindi ka nagiging perfect. Naintindihan nyo yung paliwanag ko doon? Kasi baka yun itanong nyo sa akin. So, naglalaban sila. Subalit,
sa ating mga makadiyos na sinasagip ng grace ay nagre-resulta ito ng pagdaing at paghihirap ng kalooban. Kaya tayo dumaraing. Dahil ang gusto ng ating katawan yung last eh. Kasi hindi ka makakatanggi. Hindi mo masasabing, ay, hindi mo pwedeng i-deny dahil kahit na ikaw ay nasa grace ngayon, nung unang pagkatao mo, nung hindi ka pa nasa grace, pag pumasok yun sa isipan mo, nagmi-meditate ka. Sinusunod mo yung iyong last. Yung pagnanasa ng laman. Oh. Kaya wala kang kaligtasan doon. Kaya ikaw ay dumadaing dahil naglalaban yung espiritu mo. At saka yung last. Naglalaban eh. At gusto mong masunod yung espiritu, yung paglakad mo sa espiritu, kasi yung espiritu ng Diyos ang nakikipag-deal sa espiritu mo. Kaya yung espiritu mo nakikipaglaban doon sa iyong laman, naglalaban silang dalawa. O kaya doon sa Galatians 5:16, o tingnan ang ganda o. For the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary the one to the others, kaya tayo ay nag-groan. O, sige. Okay na po yun ha, dapat. Kasi itong topic natin ito, ito yung ating magiging kapalaran pagpunta sa langit. Kaya kailangan dire-diretso tayo doon sa pattern na yon kasi hindi natin mamimiss. O. Yan. Nasa ano naman tayo? Meron ba dito ito? Oo, ito pala oh. Bigay muna natin itong Romans 8:13 tsaka yung gali. Ay, narito na pala. Oo, narito na, nabanggit ko na po. Sige, lipat na tayo. Yan. Dito na tayo sa hope ngayon. For we are saved by hope, but hope that is seen is not hope. For what a man seeth, why that he yet hope for? But if we hope for that we see not, then do we with patience do it. Do it, ang ibig sabihin nito, do it with patience. Wait for it. At hintayin natin ito. Ano po? Yan. According to the previous verse, doon sa verse 20, ito yung binabanggit doon sa verse 20 na hope, yung pag-asa. Ito na po yung kapaliwanagan doon. Ano po? Ito yung kadugsong 24 to 25. Sabi po dito, according to the previous verse, is the hope promise in. Ito yung pangako ng hope doon sa verse 20 na subject din po doon sa the same hope. Now, dito ating basahin ito. Now Paul writes, the hope of this very thing, resurrections, being with God as His children, is the same hope that brought us to faith in Christ. This is the things that everyone is looking for, but no one can find on our own. Sin keeps us from God's eternal glory. Romans 3:23, but God's give it us as a gift. Romans 6:23. Parehas na 23. Kaya tandaan nyo, Romans 3:23 at Romans 6:23. No? Sinulat ito ni Pablo na ang pag-asa mismong itong bagay na ito, na pag-asa itong binabanggit dito, ito yung pagkabuhay na mag-uli kasama pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Jesucristo kasama ng Diyos. Yung mag-ama magkasama, yung Father and Son. Ito yung parehang pag-asa na nagdala sa atin sa pananampalataya kay Kristo. Ito yung bagay na hinahanap na lahat, ngunit walang makakita. Kahit yung ating sarili, pinipigilan tayo dahil bakit? Pinipigilan tayo ng ating kasalanan mula sa walang hanggang kaluwalhatian ng Diyos. Ito yung gusto ng Diyos sa atin, pero pinipigilan tayo ng kasalanan. Kaya hindi natin makuha, hindi natin ma-attain.
Hindi natin ito maatin. Kaya mag-iingat yung mga nagsasalita ng bakit perpekto ka ba? Hindi ka ba nagkakasala? Hindi na natin yung dapat ituro. Kung ikaw man ay nagkasala, business ninyo na yun ni Lord, dahil ang dapat natin ipamumukha sa ating mga tagapakinig ay yung hindi nagkakasala, dahil ito sinabi naman ni Pablo, magkakasala ka pa ba sa Romans 6? Hindi na, sabi niya. So, kung magkakasala pa rin tayo, di alisin na natin yung verse na yun. Sinasabi ni Pablo. Kaya niya yung sinabi dahil meron siyang pamamaraan. Dahil kahit si Pablo, nasa laman pa rin noong panahon na yun. Nagsasalita. Kaya mayroong mga pamamaraan, may mga direksyon na dapat tayong panuntunan. Aalisin na rin natin yung Galatians 6, 15 at saka 16 na tayo lumakad sa Espiritu ng Diyos. Kasi pag sinabing lumalakad tayo sa Espiritu ng Diyos, ibig sabihin, hindi tayo lumalakad sa kasalanan. Kasi nga, kaya nga si Pablo ay nagsasalita ng ganito, alam niyan tayo nasa laman pa. Kaya ang ibig niya sabihin, labanan nyo yung inyong laman. Yung lang ay sa madalang salita. Kung ating papaikliin, labanan ninyo yung inyong laman. Yan ang inyong minana, yung pagnanasa ng inyong laman sa ating unang mga magulang. Yan ang lalabanan natin. Kaya meron akong mga binibigay sa inyo mga panuntunang ito, itong nasa Biblia, itong sa revelation ng Panginoon na ibinigay sa akin. Kaya ko ito sinasabi, paglabanan nyo yan, labanan nyo. Kasi kung hindi nyo lalabanan, we are still under the sin. At kung magpapatuloy tayo, nanganganib tayo. Hindi tayo maliligtas. At baka hindi ka tunay na body of Christ. Kasi yung tunay na body of Christ, sinusunod yung salita ng Diyos. Kaya nga alam nyo ba kung lahat lamang ng mga nakarinig ng salitang ito sinunod ito, palagay ko hindi na tayo aabot sa panahong ito. Kasi 2,000 years na nang ito ay expose ni Paul. Pero si Paul nagtagumpay kasi sabi niya nung malapit na siyang namatay, sabi niya, I finished the race. Included yung pag-walk sa Spirit. Yung paglakad sa Espiritu. Kasi yung iba, nilalakdawan nila yung kasalanan. Yes, lumalakad ako sa Espiritu, pero sila na may nagkakasala. Nilalakdawan nila. Kasi by grace nga raw tayo na may iniligtas ng grace, hindi naman doon sa, yes, but after that, meron tayong, yes, absolutely po, tama po yun, na tayo iniligtas ng Diyos sa grace. Pero, pagkatapos noon, na maintindihan na natin at tayo naligtas, saan ka pa? Magpapatuloy ka pa sa kasalanan? Yun ang ibig sabihin ni Pablo doon sa Romans 6. Magkakasala ka pa ba? Di ba may tanong siyang ganun? Anong sagot niya? Hindi na. Dahil lumalakad tayo sa Espiritu. Yun po yun lang naman ang ating dito, kumbaga isasama rin natin itong na ito natin. Yun lang ang ibig sabihin. Sinulat nga ito ni Pablo, yung pagkabuhay na maguli kasama ng Diyos. Yun nga, yun, nabanggit ko kanina. Kaya yun nga, binanggit natin dito yung Romans 3:23, binigay ito ng Diyos, pero pinipigilan tayo ng kasalanan, ngunit ibinigay ito ng Diyos sa atin bilang regalo. Romans 6:23, regalo ito ng Diyos sa atin. Totoo yun. Noong tayo nagkakasala pa, hindi na tayo kailangan pang sundin natin yung tayo ay magsisisi, yung tayo ay accept the Lord Jesus Christ. Hindi, paniwalaan na lang natin yung pagkamatay ni Kristo sa cross. Automatic na yun, blotted na yung ating kasalanan. Pero pagkatapos noon, we are prepared, doon sa Ephesians 2:10, we are prepared ng ating Diyos sa langit sa pamamagitan ni Kristo to do good. Gumawa tayo ng mabuti. Mabuti ang gagawin natin. Hindi tayo manluloko ng ating kapwa, hindi tayo magnanakaw, hindi, lahat-lahat na. Yung binabanggit doon sa mga commandments, pero tayo hindi nasa law, sapagkat ipinirepair tayo ng Diyos na gumawa ng mabuti through His Son, yung Espiritu ng kanyang anak na ating nilalakadan ngayon. Yan ang nagpiprepare sa atin na gumawa ng mabuti.
Ang ganda pag pinagdugsong-dugsong nyo lang, magigits nyo na yung salita ng Diyos. Ipinirefer tayo ng Ama. Nung maintindihan na natin nung tayo maligtas na, ang gagawin natin mabuti na. Hindi na tayo gagawa ng masama. Ibig sabihin, sumusunod tayo sa batas. Hindi. Lumalakad tayo sa Espiritu ng Panginoong Kristo. Kasi siya, sa pamamagitan niya, ipinirepair tayo ng Diyos na gumawa ng mabuti. Ephesians 2:10 po yun. Yun po ang ibig sabihin ng Ephesians 2:10. Yun ang essence ng verse na yun. But we are not at home. Pero wala pa tayo sa ating tahanan. Ang kaloob na ito naman ay ginagarantiyahan ng banal na Espiritu. Doon sa Ephesians 1:14, mayroong verse doon sa Ephesians, bilang isang deposito. Yung banal na Espiritu ni Kristo na nasa sa atin, yun ang deposito. Ginagarantiyahan kung ano ang darating doon sa ating pagtubo sa atin. Siya yung nasa sa atin. Indwelling siya dito. Kaya kapag indwelling siya, kung talagang indwelling siya doon sa iyong sarili, lumalakad ka sa Espiritu niya. Ngayon, paano ka pa makakagawa ng kasalanan? Kaya tanong ni Pablo, paano pa? Hindi na. Kasi nag-i-indwell na nga sa iyo si Kristo Kaya yung prinsipyo ng iba na bakit perfecto ka ba? Hindi ka ba nagkakasala? Di wala ka rito sa mga verse na ito. Idinideny mo itong verse na ito, itong Ephesians 1:14. Bilang isang at saka yung 2 Corinthians 1:22, ito yung deposito na nasa sa atin. Ang garantiya naman ay yung Ephesians 1:14. At yun namang, at ang ating pag-asa ay tiyak, ngunit ito ay hindi magiging pag-asa kung nakikita. Kaya nga naman tama. Kaya yung ating topic dito ay hope. Kung nakikita yung ating pag-asa. Kasi bakit natin ito ginagawa? Dahil tayo nananampalataya kay Kristo. Ngunit yung pananampalataya natin, yun ay mag-uuwi doon sa salitang hope. Kaya ito'y hindi hope kung ito'y ating nakikita. Bakit nakita na ba natin yung langit? Hindi pa natin nakikita yung langit. Pero bakit natin sinusunod si Kristo na nasa sa ating puso? Dahil tayo nananampalataya. Kaya ang sabi dito sa verse na ito, ano ba yung verse na binanggit ko kanina? Sa 24, hindi ito magiging pag-asa kung ito'y ating nakikita. Kaya kailangan nating magtiis para makuha ito. Magtitiis po tayo. Kaya may groaning doon sa nakaraan nating plus. Kaya tayo nag-groan, tayo dumadaing. Kaya, kasi alam nyo, pag ako'y nakikipag-usap sa mga pastor, mostly na sinasagot sa akin ng mga pastor, perfecto ba tayo? Baka naman ang itinuturo mo, perfection. Hindi po perfection na itinuturo ko. Dahil yung perfection na itinuturo yan ng Baptist. Hindi po. Ang sa akin po, paglakad doon sa Espiritu na siya ang idinidikta sa atin ng banal na salita ng Diyos. Walk in the Spirit of God. So, sa madaling salita po, ang buhay ng isang Kristiyano ay isang buhay na pag-asa. The life of Christian is a life of hope. Kasi kami na ang pinakawawang tao na nilalang sa mundo kung itong aming mga sinasampalataya ng salita ng Diyos ay hindi totoo kung nagsisinungaling ang Panginoong Kristo rito. Ito ay deklarasyon niya. Ito ay kanyang revelasyon sa ating Apostol Pablo. Si Apostol Pablo isinulat para sa atin. Kaya kung ito hindi totoo, kami na ang kawawang nilalang. Dahil kami nakikipaglaban. Nag-groan kami, dumadaing kami. Yung mga karamdaman, natural lang yan. Sasapitin natin yan. Kung magkameron ka ng sakit at mamatay ka sa sakit, sasapitin natin. Wala yan. Hindi tayo makakaligtas dyan. Kasi kasama yan sa sumpa na sinumpa ng Diyos na nung tayo nagkasala ng ating mga magulang. Ang kamatayan, ganun din ang kamatayan. Kasama yan. Yung paghihirap natin, kaya nga, nung nagkasala yung ating mga unang mga magulang, Adam and Eve,
pati yung mga lupa nasumpa eh. Kaya may mga salot. Kung tayo magtatanim, may mga darating na mga bagyo, may mga worms, yung ating mga halamang kinakain, kaya nalulugi tayo. Kaya kasama na yun sa sumpa. Kasi sa paradise, nung sila doon sa una nilang tahanan, walang ganun. At tandaan yung sinasabi ko, yun ang pupuntahan natin. Yan ang pangako. Kaya yung una natin verse, Colossians 3:1-3, mag-meditate tayo. Sa halip na tayo mag-yoga, yun na, doon na natin ubusin ang ating panahon. I-meditate natin, tayo pumingit. Sarap ng buhay sa langit. Oh. Biro nyo, ngayon, kaunting kilos ko lang, napapagod ako. Kaunting, pag malayo ng nilakad ko, hinihingal ako. Doon, hindi ka mapapagod. Hindi ka hihingalin. Wala ka doon karamdaman. Wala kang stress. Hindi ka madidepress doon. Puro kasayahan. Yung nadadama natin dito, kaligayahan, yung climax ng ating satisfaction, ng kaligayahan dito, yung ating joyful moment dito sa mundo, ngayong panahong ito, gakukulang ito ng ating may experience sa langit. Kaya yun. Kaya pwede nyo akong sabihin, sira ulo na ito si classmate, o kaya ito si Kahaato. Ang iniisip na pala yung buhay niya sa langit. Natural na iniisip ko. Wala na sa akin yung mga material na bagay. Wala na. Tinatanong ako ng anak ko nung birthday ko, Papa, ano bang gusto mo? O ano pang gugustuhin ko ang dami ko ng sapatos. Mga bigay din nila, mga damit ko, ako naman nagtatahi ng iba kong mga damit. Bibili ako, nire-repair ko pa dahil yung ang aking katawan hindi normal na katulad na sa inyo. Nire-repair ko pa yung mga damit ko dahil ako'y marunong manahi. Tinatanong nila kung ano bang gusto nyo. Hindi ako nasagot. Magbigay sila o hindi. Kaya ang ginawa nila, nagbigay na lang sila ng pera. Yung aking bunso o yung kanyang gustong ibigay na ibili sa akin, inilagay na rin, sinuksok na meron akong ampaw. Ang ginawa ko naman, ibinili ko ng magandang speaker kasi gusto ko habang nabubuhay ako, makarinig ako ng mga magagandang sounds. Mahilig po ako sa music, praise and worship songs, and even doon sa mga songs na pinipili ko yung mga gusto ko ay mahilig po ako sa music kasi kahit nung high school pa ako, kahit di ako magaling kumanta, mahilig ako sa music. Sa mga instrumental, mahilig din ako pero hindi ako marunong tumugtog. Gusto ko lang makinig. Nakikinig lang ako kaya bumili ako ng magandang speaker. Hindi ko nasasabihin yung pangalan ng binili ko sa Shopee, baka medyo may kamahalan po. Doon ko binigay, inila yung mga gift sa akin ng mga anak ko. Sige po, yan. Tama na yung konting adlib, baka tumagalan po. Yan. Narito na tayo sa 8:26-28. Malapit na po tayo, no? Likewise, the Spirit also help our infirmities. For we know not what we should pray for as we owe. But the Spirit itself make intercession for us with groanings which cannot be uttered. Inulit na naman dito yung groanings, pero ibang groaning ito. And he that searches the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he make intercession for the saints according to the will of God. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. Ito. Kaya kung tayo nananalangin, wag natin sabihin, uy, ang galing mag-pray ni pastor. O yung iba nga, pag may sakit yung kanilang mga anak, pupunta sa kanilang pastor o kaya sa pare. Father, punta po ko sa bahay, pag-pray niyo po yung aking pong ina o yung pong aking kapatid o yung kasamahan ko po sa bahay. Ini-invite pa si Father, pinaghahanda pa si Father. Ganun din si pastor. Pinaghahanda pa si pastor. Sarap na kain ni pastor katapos mag-pray. Pero hindi nyo alam, kahit kayo pwedeng manalangin. Dapat lang alam nyo yung ebanghelyo
na atin susundin. Kasi kung hindi nyo alam yung ebanghelyo na atin susundin, yung pre-pray nyo ganyan, baka maging walang kabuluhan naman sa Panginoon, hindi tanggapin ng Panginoon. Kaya kung ikaw naman ay nasa tama, nasa tamang pagkaalam ng pagkakaintindi, walang perfect sa pagpipray, wala po. Kasi meron tayong mga panalangin na pag minsan kulang, hindi kompleto, pero nasa sa puso natin, hindi natin maibigkas. Pero yung nagsisearch sa atin, kaya ito ang atin ditong topic, intercessor, yung Holy Spirit ni Christ, yung Holy Spirit ng Diyos, kasi sabihin naman natin yan ay Holy Spirit ng Diyos Ama o yung Holy Spirit ni Kristo, iisa po yan. Kasi dapat sinusunod natin yung Trinity, yung Father, Son, and the Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit na binabanggit dito, either sa Ama o sa Anak. Pwede po yun magkapalit. Kaya lang meron pong formality dito sa mga book ni Paul, dito sa letter ni Paul. Kaya alam natin, Espiritu ni Kristo, Espiritu ng Ama. Nadidetect natin ano po yung mga binibigay na turo ni Pablo. Kaya dito nadidetect po ng Holy Spirit, yung Espiritu ni Kristo, yung ating pinapanalangin ganun, siya na ang nagsasabi. Siya yung ating intercessor. Yung hindi natin nababanggit, siya na po ang nagbabanggit. Biro nyo yun, tinutulungan tayo. Ayaw nyo ba yan? Kahit yung kayo mananalangin, naiisip nyo yung gano'n ang gusto nyo ipanalangin. Kaya ang panalangin, hindi importante kung ito man ay mahaba o maikli. Kasi yung ating iniisip, yung pinapanalangin natin, alam na yun ng Diyos. Siya na magbabato. Siya na yung magsesend. Kumbaga, alam na niya yung, kumbaga sa text natin, alam na niya yung text natin. Kahit hindi pa natin natatype, ibabato na yun sa Father. Through Him. Kaya nga, dapat doon sa finish line ng ating prayer, nakalagay doon, in Jesus' name. Kaya kailangan, naroon si Jesus. Kasi yung Espiritu ni Kristo, yun ang magbabato doon sa mga prayer natin. Maikli man o mahaba man. Kasi pag minsan mahaba, marami tayong nababanggit o marami tayong mga gustong iparating sa Diyos. Tapos doon sa katapusan, in Jesus' name. Naka-wrap up na yun. At yun, kung yun man ay nagkulang doon sa iyong iniisip, buo na yun. Bubuuin na yun ng Diyos. Dadali na yun sa Father. Kasi yung recipient ng ating prayer, si Father. Yung ating Ama sa Langit, hindi yung pare ha. Yun, si Father doon. Through Jesus Christ. Siya yung nagbabato. Siya yung mediator natin Ang galing ano po? Talagang kung ikaw bihasa sa salita ng Diyos, ang ganda po. Napakasigla ng buhay mo. Kahit naghihirap ka. Kahit nakikita mo yung mga kaibigan mo nagsasaya sa buhay, hindi ka maiinggit. Meron silang mga magagarang kotse, may mga fortune, hindi ka maiinggit dahil minimeditate mo yung buhay mo sa langit. Ano yung kaiinggit mo doon? Yung kaibigan nakabili ng bagong Toyota Hybrid, gandang manakbo. Samantalang yung sa iyo, mumurahin lang. Okay na, hindi ka naiinggit. Basta importante, meron kang sasakyan. Kaya yung iba nagpipray ganito Bakit kaya hindi tinidinig ng Diyos yung aking prayer? Kasi ganito naman yung iba prayer ng iba Nagiging luxury. Lord, bigyan mo naman ako ng sasakyan. Kailangan ko sa ministry. Pero gusto ko yung matibay. Bigyan mo ako ng sasakyan na yung EPG. Mayroong EPG na sasakyan yung parang Land Cruiser. Ganun, Lord. O kaya, sige, kung wala naman Lord, kahit na Fortuner na lang. O kaya, yung hybrid, Toyota hybrid. Hindi ganun. Hindi na titinggin ng Diyos kasi luxury na yun. Gusto mo maging sikat ka Pag nakaupo ka na doon sa kotse mo, sikat ka na. Gusto ng Diyos yung necessity mo lang. Kung kailangan mo transportasyon para sa iyong evangelism, okay, anak, bibigyan kita. Huwag ka na magsabi, baka pamaya ibigay pa nga sa iyo, mas maganda Ganun na lang ipanalangin mo para ikaw pastor, bibigyan ka ng sasakyan na ganun. Kaya ikaw si pastor malayo yung bahay sa church, laging gusto mo makapunta sa church promptly dahil gawa ng mga naroon yung mga member, humingi ka kay Lord, tsaka wait it patiently. Kailangan intayin mo ito with patience. Wag yung nanalangin ka lang ngayon agad, bibigay agad sa iyo.
Basta bahala ng Diyos. Ibigay mo lang sa Diyos. Kung bigyan ka man o hindi, pasalamat ka. Basta ang pinakamaganda ibibigay sa iyo ng Diyos ay yung salvation mo. Makakasama mo siya sa langit. Amen. Sige, yan o. Sabi dito, gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong din sa ating mga kahinaan sapagkat hindi natin nalalaman kung ano yung nararapat nating ipanalangin. Datapot ang Espiritu rin ang namamagitan para sa atin na may mga daing na hindi mabigkas. Tapos doon sa 27, at siya, kasi 8:26 to 28 ito at siya ang Diyos na sumisiyasat sa mga puso ay nakakaalam kung ano ang pag-iisip ng Espiritu. Ito yung Espiritu ng Panginoon ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat siya ay namamagitan. Matatag ang katayuan ng body of Christ sa Diyos. Ito yung 1 Timothy 2:5, for there is one God and one mediator between God and men, the man Jesus Christ, Christ Jesus. Pero ito, ginagawa ng Espiritu ni Kristo sa panahon ngayon. Siya yung ating tagapamagitan. Kasi nakikita ba natin si Kristo ngayon? Hindi. Ang atin lang nakakausap ay yung kanyang Espiritu. Doon natin ipinaparating yung ating mga gustong mangyayari sa buhay natin. Siya yung ating mediator sa Diyos. Siya yung nagpaparating. At siya din ang nagdadala ng sagot sa atin. Yung Espiritu ni Kristo. For there is one God. Yan. Nabanggit ko na. Tapos dito, sa 8:27 naman, dito sa Romans 8:27, dito sa last verse ng ating topic na ito, intercession naman natin ang Espiritu ni Kristo. Siya yung ating intercessor. Siya yung ating tagapagdala, tagapagbato. At ang mediator naman natin ay dito sa 1 Timothy 2:5. At yung ating tagapagbato ng ating mga messages ay si Christ, yung Espiritu ni Kristo. Para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Yan. Ang galing. Ano po? Naintindihan nyo na yun, ha? Yan. Nasa 8, ano na tayo? 8:29. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. For those God foreknow, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be firstborn among many brothers and sisters. So, ang ating topic dito, ito yung pagka-predestined natin. Predestinated tayo since the beginning. The calling happens by hearing the gospel. Tama ba yung aking topic? Ay, tama po. Yan. Ay, teka. Mali yung ating topic. Sige, tuloy na lang natin. Marami akong hindi nabanggit doon sa nakaraan. Ito po idagdag natin bago natin tayo dumako dito kasi napaka-importante po nito, hindi po natin ito pwedeng pag walang bahala. Ito, the role of the Holy Spirit, the role of the, malaki po ang role ng Banal na Espiritu, Tagalogin ko na lang. Banal na Espiritu ng ating Panginoon Hesukristo na sinugo ng Diyos sa ating mga espiritu bilang membro ng body of Christ. Siya ang nagpapatotoo na tayo mga anak ng Diyos at yan po ay nasa Romans 8:16. Yung espiritu niya, yung po ang nagpapatotoo sa ating espiritu kasi yung espiritu natin ang kinakausap, hindi tayo. Hindi tayong itong literal na body ito, kundi yung ating espiritu. Siya ang nagpapatotoo, yung espiritu ng ating Panginoon Hesukristo na tayo'y anak ng Diyos. Meron yan. Kaya kailangan meron kayong ugnayan.
Kaya lagi kayong maglalakad sa Espiritu ng Diyos para malaman mo na ikaw ay talagang anak ng Diyos. Meron ka assurance that you will be go to heavens. Meron kang salvation, meron kang assurance doon sa iyong eternal life. Yan po, kaya ito hindi natin pwedeng lakdawan kahit na medyo humaba tayo. Sorry, wag po natin itong lalakdawan. Ano po? Yan o. Siya nagpapatotoo na tayo mga anak ng Diyos. Siya din ang tumutulong sa ating mga panalangin sapagkat hindi tayo marunong manalangin. Ito yung binanggit ko kanina sapagkat doon sa Romans 8:26 sapagkat hindi tayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin kundi espiritu ng adopsyon. Tayo kinupkup. Espiritu ng magkukupkup ang ating tinanggap, hindi yung pagkaalipin. Hindi tayo, kaya tayo kinupkup tayo gagawing alipin. No. Kinupkup niya tayo pero meron tayong kalayaan. Kung ano ang mararanasan ng Panginoong Hesukristo sa langit, ganun din ang mararanasan natin. Hindi tayo, kaya tayo kinukuha ng Diyos kasi tayo gagawing alipin, hindi po. Sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak para manahan sa atin sa Galatians 4:6 na siyang sumisiyasat sa ating mga puso, Romans 8:27. Walang comparison ang kabutihan ng Diyos sa atin, hindi kayang i-describe ng letra. Sa kadakilaan ng kanyang kabutihan, lahat ng ikabubuti doon sa mga umiibig sa kanya ay kanyang ginagawa para sa mga kanyang tinawag, alinsunod naman sa kanyang layunin, Romans 8:28. So, wag natin pong iiwan mga kapatid. Wag po nating iiwan ang kanyang mga anak. Kung ito man ay naintindihan na natin ngayon, wag tayong lilipat uli ng ibang paniniwala. Mag-stick tayo buti ito. Dahil kung tayo lilipat sa iba, mawawala po yun. Mawawala po yung momentum na tayo pupunta sa heaven, mawawala po yung wag tayo yung pong lilipat. Kaya nananawagan ako ngayong oras na ito, kung naiintindihan nyo na po ito, magpatuloy lang kayo. Kung gusto nyo sabihin sa akin na ay saan po kami pupunta ngayon, nauunawaan ko na po ito, nabuksan ang aking kaisipan, saan po ako pupunta, tawagan nyo po ako. Meron naman po ako messenger, meron po akong messenger, meron akong Facebook, tawagan nyo po ako para magtanong po kayo sa akin kahit text lang. Kung kayo nahihiya, huwag nyo na ibigay yung mga pangalan kung gusto nyo. Kaya lang depende kasi maiintindihan ko din yun sa bisip. Kung gusto nyo yung number ko, ibibigay ko sa inyo. Huwag nyo sabi sa akin kung sino kayo. Number ko, yung phone number ko, bibigay ko, tumawag kayo sa akin. O kaya mag-text lang kayo kung paano ang inyong gagawin. Huwag natin pong iiwan. Huwag tayong babaling o lilipat ng ibang ebanghelyo. Narito yan Galatians 1:6. Sapagkat mula sa sinapupunan pa ng ating ina, tayo ay ibinukod na ng Diyos. Alam na tayo ng Diyos na sa ganitong panahon tayo magbabago. Ibinukod na tayo ng Diyos simula pa noon, hindi pa tayo pinapanganak, and called us na maging body of Christ. Ito po yung pinakamaganda sa lahat. Galatians 1:15. So, Romans 8:29, for the gift and the calling of God cannot be changed. Tapos, 1 Corinthians 1:9, He is faithful who has called you into the fellowship with His Son Christ, our Lord is faithful. 1 Corinthians 1:9, siya ay tapat. Who has called you into the fellowship our Lord Jesus Christ. Yan. Yan ito. Ito na po yung last natin. Last na po natin ito. 29 to 30, Yan. Basahin niyo po at akin na lang tatagalugin para tayo madali. The calling happens by hearing the gospel. 2 Thessalonians 2:14. We are called by our gospel. Tayo po tinawag ng ating ebanghelyo. The calling happens by hearing the gospel. 2 Thessalonians 2:14. Tinawag tayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo. Kaya mga kapatid, kaya dapat po maging pulin tayo. Alamin natin yung pulin doctrine.
tayo tinatawag ha. Ano ba yung tinatawag ditong gospel? Itong gospel na ito, yung ibinigay ng Diyos, yung revelation niya kay Apostol Pablo. Kaya tayo, bilang predestinated, tayo tinawag sa pamamagitan ng gospel na ito. Kung hindi po dito sa gospel ni Paul, hindi po tayo tatawagin. Kaya ngayon, kung kayo kinikilim yung kayo nasa grace, pero hindi nyo alam yung gospel ni Pablo, ito na yung sagot dyan eh. Hindi kayo tinatawag na maging predestinated. Wala kayo. Hindi kayo kasama sa sulat. Hindi kayo makakasama sa rapture. Kung ang inyong gospel ay pinaghalo-halo nyo, yung Old Testament, New Testament, saka itong gospel ni Paul, pinaghalo-halo nyo, you are not qualified. It is sad to say that. Very sad po. Kahit ako nalulungkot ako. Ayaw ko kayong masaktan dahil sa sinasabi kong ito. Ayaw kong ipamukha sa inyo. Pero you are not qualified. Kasi magiging predestinated lang kayo kung kayo ay tinawag sa ebanghelyo na ibinigay ng ating Panginoon, ng ating risen Lord Jesus Christ kay Paul. Kasi kung hindi po ito ang nangyari sa inyong pamumuhay at you are claiming that you are in the grace, na hindi nyo naman ito alam, ay nagkakamali po kayo. You are not qualified to go to heaven, to be in the rapture of God, sa pagdating na rapture. Kailangan po tayo puro. Kailangan po tayo pero hindi ko po sinasabi dito take this note ha. Hindi ko po sinasabi sa inyo na yung Old Testament, yung New Testament, yung Matthew, Luke, John and Mark ay hindi po yung maganda. Holy po yun. Holy because that is all also the Word of God. Pero ang binabanggit natin dito ay yung doktrina. Kasi mayroon po yung kanyang sariling doktrina yun. Doktrina po yung para sa Israel. Itong ating binabanggit ay yung doktrina para sa body of Christ. Kaya you are called to be predestinated by His gospel. Yung gospel po ni Paul. Na ito naman hindi galing mismo kay Paul, kundi ito yung revelation ng ating risen Lord Jesus Christ. Naganap ito noong ang Panginoong Jesucristo ay nasa langit na inisnats niya, kinote up niya. Ito yung unang rapture kay Paul. Kinote up niya si Paul, dinala sa langit, doon niya ito inireveal, itong revelation na ito, tapos ibinalik niya uli sa lupa. Kaya tingnan nyo na lang si Paul kung anong nangyari sa kanya. He is a Pharisee. Ang buhay po ng isang Pariseo napakasarap. Talo mo po yung sa state yung yung tinatawag na district attorney. Yung state attorney sa state, talo mo pa. Attorney ang Pharisee. Ang salita mo ay batas. Pwede mong ipakulong, kaya nga ang dami niyang ipinakulong na mga kasapi ng religion ni Kristo, yung the way. Yun yung itinatag ni Kristo nung siya nasa lupa. Yung mga tagasunod ng kanyang itinatag na grupo, yung the way, hinuhuli ni Pablo nung una. Ang pangalan niya ay Saulo. Hinuhuli niya dahil siya Pariseo, dahil sabi ni Pablo, labag yan sa Diyos, dahil ang sinusunod ni Saul ay yung Judaism na unang religion ng mga Hudyo. Sabi niya, ikaw ay namumusong. Hindi yan ang gusto ng Diyos. At hindi sila naniniwala na si Kristo nung panahon na yun ay Diyos. Anak ng Diyos, hindi sila naniniwala. Kaya hinuhuli niya yung lahat ng kasapi. Hindi ko lang po alam kung bago namatay si Kristo, isinilang na si Pablo, o pagkatapos na namatay si Kristo, saka isinilang si Pablo. Yun lang po hindi ko alam. Hayaan nyo sa susunod, yun ang aking i-research. Kaya yung mga tagasunod ni Kristo, yung mga 12 apostolos niyan, hinahanap yun ni Pablo. Gusto niyang ipapatay, gusto niyang ipakulong. Pero nung siya na ang tinawag ng Panginoong Kristo, kaya nga sabi sa kanya, Pablo, mahirap yung sumisipa sa tusok sa isang matulis na bagay. Sisipain mo kasi ang sinisipa niya matulis na bagay Kasi ang sinisipa niya si Kristo, matulis na bagay. Mamamatay siya kung yun ang sisipain niya. May verse na ganun sa Acts.
Kung hindi ako nagkakamali, Acts 9 po yun. Sa Acts 9, tingnan nyo po, hanapin nyo. Kaya pinakukulong niya lahat pero nung siya tinawag na, binigay na sa kanya itong revelasyon ng Panginoon, kinote up siya, dinala siya sa langit napalitan ng buhay niya. Naging tagusunod siya at kaya siya ay pinatay din. Yung kanyang mga kasamahan, yun din ang nagpapatay kay Pablo. Kasi nabago yung kanyang prinsipyo nung na-out off na siya Paano siya na-out off? 2 Corinthians chapter 12. Basahin niyo po yun. Yung buong chapter 12. Doon yung malalaman kung paano siya na-out off, dinala sa langit. Yun ang first rapture. Pero itong susunod na rapture, lahatan na po ito. Lahatan na po ito. Ano po? So, ito, babanggitin natin ito. Ang definition po ng predestinate is to determine our destiny before glorified with Christ. Romans 8:16. Tayo po ay tagapagmana ng Diyos kasama ni Kristo na tayo itinalaga niya nung una pa sa pagkupkup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, Ephesians 1:5. Tulad din ng una pa man ay kilala na tayo niya na itinalaga na maging katulad sa larawan ng kanyang anak. Romans 8:29 yan. It is the power of Christ's death and resurrection that is able to remake you in His image. Hindi po tayo magiging image ni Kristo kung wala po yung kapangyarihan ng kanyang kamatayan at saka ng resurrection. Hindi po tayo magiging katulad ng kanyang, hindi tayo ma-adapt, hindi tayo magiging katulad sa harapan ng Diyos Ama kung wala po yung kapangyarihan ng pagkamatay. Abala ito. Yan. Ito po yung kaya it is the power of Christ's death and resurrection that is able to remake you in His image. Para magkameron tayo ng passes, para magkameron tayo ng visa papunta sa langit, kailangan yung kapangyarihan na yun ng kamatayan ng kanyang anak at saka yung resurrection na yun po ang magre-remake sa atin para tayo ay maging katulad ng kanyang imahe, ng kanyang image. God foreknew, alam niya God foreknew those who are now brothers and sisters of Jesus. Alam ng Diyos kung sino ngayon yung tunay na kapatid ni Kristo. Alam niya yung brother and sister ni Jesus ngayong mga panahon na ito. Because they have become the children of God by faith in Jesus. The word foreknew means that God, in some way or sense, knew each Christian before we knew Him. Alam po ng bago pa natin malaman ng Diyos siya, kilala na tayo na tayo ay anak ng Diyos. Kahit nung tayo ay nasa panahon pa ng ating pagiging makakasalanan tao, alam na. Itong si ganito, itong si pastor na ito, pagdating ng ganung pitsa ngayong December 23, 2023, pero ito noong unang panahon pa, nung tayo ay hindi pa pinapanganak o naipanganak na tayo, pero tayo ay nasa panahon pa ng ating mga pagkakasala, itong taong ito, no, halimbawa, let's say, we say, before year 2023, mga year 2000, makasalanan tayo noon, kung ano-ano mga pinagagagawa natin, tayo nasa kamunduhan, pero alam na tayo ng Diyos, na sa pagdating ng panahon na yun, magiging anak ko itong taong ito. Babalik na dito, paniniwalaan niya yung ginawa ng aking anak na si Panginoong Hesukristo, yung pagkamatay niya sa krus at yung kanyang resurrection, paniniwalaan niya at ilalagay niya sa kanyang puso. Yun ang ibig po sabihin niyan. Sapagkat tayo mga tinawag niya at itinuri niyang ganap, at ang mga itinuri niyang ganap ay niluwalhati din naman niya. Roma 8:30. Yung mga tinawag niya at itinuring niyang ganap, at yung mga itinuring niyang ganap ay luluwalhatiin din naman niya. Ibig sabihin, makakasama tayo sa langit. Ito na yung ending ng ating istorya dito sa lupa. Makakasama tayo sa langit.
yung kanyang mga tinawag niya ay itinuring niya mga anak ay kanyang luluwalhatiin. Napakaganda po, di po ba? Saan pa kayo? Kaya sa masasabi nyo, alam nyo kung talagang gusto kong magpayaman, patuloy ako eh. O, dami pang tumatawag sa akin sa kahit ganitong magpapatuloy pa ako sa abroad. O kaya, maglagay ako ng business dyan. O, pero, siguro, kung halimbawa, dumating yung panahon na walwalungkot ako, baka maglagay uli ako ng business, pero, ano na lang, pitik-petik na lang. Pero ngayon, ako po, full time ako dito. Kasi ito yung magiging legacy ko sa inyo eh. Iiwanan ko ito sa inyo kung sakaling kuhanin ako doon. At saka, alam nyo ba, dito lang natin, nasan ba yun? Inilagay ko yung dito eh. Saan ba yun? Philippians. Hindi ko na nabanggit eh. Ang ganda eh. Alam nyo itong topic na ito? Dito natin masasabi yung ano eh. Punta tayo sa Bible saglit. Ayan. Philippians 1:21. Ano sabi dito sa Philippians 1:21? Gusto ko sa KJV para mas maganda. Wala, hindi ko makita ang KJV ah. KJV, yan, KJV. Yan, KJV. Sabi dito, for to me to live is Christ, and to die is gain. O, kung ako man ay mamamatay, kapanginabahan sa akin dahil ito na ang aking ano eh, ginagawa. Pero kung ako naman ay magpapatuloy pa, kung ako naman ay patuloy pang mabubuhay, ako na kay Kristo. Lalakad ako sa kanyang espiritu. Magpapatuloy ko yung paglakad ko sa kanyang espiritu. Magiging servant ako niya dito sa lupa dahil sa langit hindi ako servant. Kung ako'y mamamatay, kukuhanin na niya o gain para sa akin. Kapakinabangan ko yun. O, yan po ang ibig sabihin nitong topic na ito. For to me to live is Christ, and to die is gain. Yan po ang kapaliwanagan po ng topic na ito. Kumbaga, sasama rin po natin. Kaya tayo po dumako na doon sa ating pangwakas, sa ating conclusion. Kailangan i-conclude natin, hindi yung basta-basta natin tatapusin. Wala tayong iniiwang conclusion. Ano po? Yan o. Basahin ninyo at ako naman magbabasa rin dito sa akin. This topic talks about the participation of Christians in the everyday sufferings we experience. We all groan together as a woman in labor while we wait for God to reveal His children. Naggugroon po tayo hanggang hindi tayo natatapos yung pagtubo sa atin sa rapture. Naggugroon po tayo. Maaari po tayo magkasakit. Maaari po tayo ma-stress, pero wag tayo magpapadepress. Tama na po yung stress lang dahil natural lang yun sa tao, ma-stress at saka yung magkasakit. Natural lang po yun. Pero wala tayong magagawa kung sa ating pagkakasakit tayo mamamatay. Thanks God. Kung tayo mamatay, katulad na sinabi ko kanya, to die is gain. Pero doon sa stress, huwag tayo magpapadepress. Kasi pag ikaw na-depress, mauwi yan. Yung iba nag-suicide eh. Wag po kasi ang suicide is a sin against God. Huwag niyo po kikitilin yung inyong sarili. Opo. Kung tayo ma-stress, okay, wala tayong magagawa. Yan ang ating naging kapalaran eh. At natural yan sa tao na ma-stress. Ano po? Sa pariralang ito, maipapaliwanag natin mabuti. Ay, narito pala, yung sinabi ko kanina, yung Philippians 8:21. Dito ko pala inilagay sa conclusion. For to me, to live is Christ and to die is gain. Tama po ito. Nabanggit ko na rin naman kanina. Tayong mga anak ng Diyos ay talagang may kalayaan sa kasalanan kung tayo lalakad sa Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung hindi tayo lalakad sa Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo, wala tayong kalayaan pa sa kasalanan.
nananatili pa rin sa atin ang kasalanan. Bagamat yung flesh, yan ang ating, yung lust of the flesh, yan ang ating minana. Kaya nga si Pablo nagturo kung ano mga direksyon na dapat natin gagawin. Binigay sa atin yung mga warnings, ganyan, wag itong gagawin mo, wag ito, Kaya ang tanong niya, magkakasala pa ba tayo? Ano sagot niya? Hindi na. Sana maintindihan nyo itong paliwanag ko na ito. Ano po, napakaganda po nito. No? And we are waiting for the fathers to complete our adoptions by redeeming our bodies to be with Him. God's Spirit help us in the reason of waiting by taking our unformed prayers to God. Yung mga unformed natin, yung mga hindi tamang mga panalangin, siya na po bahala doon. No? We trust that God uses every circumstance or circumstances in our lives for His purposes, and that He has chosen us long time ago, to be His children. Alam na niya tayo, predestinated na niya tayo. Since, ito po yung pinakamaganda dito. Ito, yan po pinakamaganda dyan, kaya inyo pong basahin mabuti. Since we have been enlightened through this topic, naintindihan natin sa topic na ito, we have come to know hope is through His calling. Kaya kung nasaan kayo ngayon, huwag nyo nang balikan ang nakaraan ninyong doktrina, ang mga doktrinang hindi po tama na naaayon para sa pagliligtas ng Panginoong Kristo ngayon sa panahon ito. Kasi yung pong pagliligtas ng Panginoong Kristo sa Israel ay darating po yun pagkatapos nito. After this, pero sila po yung magmamana ng tribulation. 7 years na maghihirap po sila. At yung mga hintil na may iwan dahil matigas ang kanilang ulo, ayaw nilang makinig dito sa mga prinsipyo ni Pablo, talaga may iwan po kayo. Makakasama kayo. Kaya ang gagawin nyo po doon, pag naiwan kayo, hindi po naman po sinasabing kayo pupunta na agad sa impyerno, hindi po. Meron pa kayong chance, pero ang magiging prinsipyo nyo at pattern ay yung prinsipyo na para sa Israel. Kasi ibabalik po muli ang pagliligtas ng Diyos para sa Israel. So, naiintindihan nyo po yan na pagkatapos ng rapture, tribulation na susunod, ililigtas niya doon ang Israel. Kaya kayo magpa-convert na para sa Israel. Kasi hindi nyo ito pinaniwalaan. Kung hindi nyo ito pinaniwalaan, talagang mananatili kayo sa 7 years tribulation. Maghihirap kayo ng gusto. At ang paghihirap na yan, malala para sa mga hintil. Mas maganda sa mga Hudyo dahil sila ay talagang sila ay bibigyan ng protection, pero mga hintil walang protection. Kaya ang pagkamatay dito ng tao dito sa 7 years tribulation na ito ay maaaring patayin kayo ng kaaway ni Satanas, ng Diablo, o maaaring patayin din kayo ng Diyos dahil sumamba kayo sa Diyos, sa 666 na sinasabi. Sinamba nyo at pinaniwalaan nyo 666. Ang 666 pong tatak ay hindi po yung 666 na sinasabi. Ito po sa noo at saka sa kamay. Ito po sa kamay, kamay at noo at kamay. Ibig sabihin po, ito yung religion. Ito yung false religion. Tapos yung kamay naman, sinunod nyo. Naglingkod kayo. Yun ang ginawa ng inyong kamay. Hindi po yan yung 666 na sinasabi na pag natatakan kayo na 6666 kayo antichrist na. Hindi po ganun. Religion po yan. Hindi ko lang po masasabi kasi sa aming mga nag-aaral po ng ganito, ng salita ng Diyos, sinasabi pong ito yung sa Islam. Religion po dito hindi yung sinasabi ng Biblia. Pero meron din silang sarili nilang paniniwala. Hindi din natin sila pwedeng tuligsain kasi yun ang paniniwala niya. Kasi ang kanilang paniniwala, si Allah ay si God natin. Kasi salita lang daw yun, salitang Islam. Ang God ay Allah.
yun po ang kanilang paniniwala, dapat nating irespeto. Pero kung inyong papakalimiin, ito'y isang reliyon na kalaban ng reliyon na ibinigay ng Panginoong Hesukristo. Na lahat ng nagsasabi na si Kristo hindi Diyos at hindi tao, yan ay Antichrist. Ano ba yung mga reliyong nagsasabing si Kristo ay hindi tao at hindi Diyos? Hindi sila naniniwala si Kristo ay Diyos. Yung mga iba hindi naniniwala si Kristo ay tao. Ang lahat ng ganun, ayon doon sa 1 John, basahin niyo po yung 1 John. Ako nagbabasa din ako ng mga ng mga Old Testament at New Testament dahil hindi naman po yan kasi holy yan. Kaya nga lang, ang aking panuntunan, ang niyayakap ko, yung magliligtas sa akin, yung doktrinang para sa body of Christ. Kasi hanapin nyo from Genesis to Revelation, wala kayong makikita ng body of Christ kundi dito lamang sa sulat ni Pablo. At yan ang ililigtas ng Diyos ngayon. Pagkatapos niyan, ibabalik niya ang pagliligtas sa Israel. Kaya merong verse na Romans 11:25, basahin niyo po yun. Sige, ituloy po natin yan. Ngayong naintindihan nyo na ito, we have understood what are the riches of glory that He will inherit among the saints. He has done it through our Lord Jesus Christ, that He raised it up from the dead and made Him sit at His right hand in heaven. And He put all things under His feet, made Him the head of all things in the church, which is His body, His fullness, that fills everything in everything. Ephesians 1:18, 20:22-23. Yan o. Yamang naliwanagan na tayo sa pamagitan ng topic na ito, nalalaman natin kung ano ang pag-asa sa pamamagitan ng kanyang pagtawag. Naunawa natin kung ano ang kayamanan ng kalwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Isinasagawa niya ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na kanya itong buhayin mula sa mga patay at pinaupo niya sa kanyang kanan sa kalangitan at kanyang inilagay sa kanyang ilalim ng kanyang paa ang lahat ng bagay. Ginawa siyang ulo sa lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya. Tayo yung katawan niya ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ephesians 1:18, 20-22-23. Napakaganda po. Kaya saan pa kayo, mga kapatid? Dapat maliwanagan kayo dito sa ating kapalaran, sa ating eternal future sa darating na panahon. Ito yung eternal future natin Kaya ulit-ulitin nyo lang po ito. Kung ito'y napakinggan nyo na isang beses, hindi nyo naintindihan, ulitin nyo uli. Pakinggan nyo po nyo uli. Mga kapatid, napakaganda po nitong topic na ito. Sige po, tayo po'y manalangin na at medyo mahaba din ang ating narating. Ayaw ko sanang humawa kaya lang gusto kong ipaintindi sa inyo mabuti. Kaya inyo na pong pagtsagaan na pakinggan Sige, tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah. Napakaganda po nito mensaheng ito na tumagal ng ganito. Ayaw ko po sanang maburing ang mga tagapakinig mo, pero yun nga po, ako po isang payak lamang at ordinaryong mangangaral na nagsasalita ng iyong pangalan. May kahinaan ng boses, may mabagal na boses, kaya pagpaumanin ninyo na po at hindi ko ito naganap sa madalian o malungkan para hindi maburing ang tagapakinig, pero napakaganda naman po, sulit po naman para sa kaligtasan ng bawat kaluluwa. Kaya Panginoon, lahat po ng mga nakinig nito, Panginoon, i-bless nyo po, isama po ninyo sa inyong irarapture sa darating na panahon. Pagkalooban niyo po sila ng kalakasan, katalinuhan, proteksyon sa lahat ng bagay. Yes, Lord God. Maraming po salamat, Panginoon. Ito po ang kadalangin sa pangalan ni Jesus at lahat ay magsabi ng Amen, Amen. So, sa mga nakinig po, maraming salamat at sana po subaybayan niyo po itong palatuntunan na ito para lalo po tayong mapabanal na naaayon naman po sa kalooban
niyo pong itago